eyes can see to all peoples of the earth. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Ang oras sa buong Pilipinas, 33 minutes past the hour of 1 in the afternoon. Ahensya de Konsensya. Serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig at tumututok sa mga programa natin dito sa 1116 DXAS, your community radio. Panibagong araw at pagkakataon na naman para tayo ay makapagbigay ng mahalagang impormasyon mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Lalo na mula sa inyong lingkod, PhilHealth, your partner in health. Kayo ay nakikinig sa programang Ahensya de Konsensya, ang programang nagsisilbing tulay ng komunidad at gobyerno. Tuwing 2nd and 4th Tuesday of the month ay kami ang inyong lingkod, Charity Grace Carilla at Philip Cataylo. Kami po ay from Public Affairs Unit ng PhilHealth Regional Office 9. Yes. Good afternoon, Sir Philip. Good afternoon at Happy New Year, Charity. Happy New Year. It's so very, very... Happy New Year. New Year. At kahit na ano tayo, January 13 na, pero ito yung first na episode natin dito sa DXAS. At nais kong batiin ang ating mga nakikinig at nanonood sa ating programa ng Happy New Year. At hopefully, nung New Year nyo ay nag-enjoy. Kasama natin ating mga pamilya. At syempre, kami nag-celebrate ng New Year, nagsimba. At importante kasama natin yung pamilya at friends natin para salubungin yung ating bagong taon with a New Year's resolution. Anong New Year's resolution mo? Siyempre, ang New Year's resolution ko, magpapahaba ko ng hair. Wow! As if mahahaba pa ba yan? Mukhang may pagkasa pa siguro. Pwede. Sa likod. Sa likod lang. Sa likod. Sa likod. At syempre, hopefully, papayat na tayo ngayong taon. Tama. Diyan, sasama ako dyan. Gusto kong pumayat rin at yan yung New Year's resolution ko. At gaya nga ng PhilHealth, yung gusto natin preventive na. So, more on healthy focus tayo sa healthy lifestyle. Yes. Dapat start na tayo Dapat nung January 1, nag-start na tayo. Hindi, nung January 5 nung pumasok tayo ng trabaho, di ba? Yung unang araw ng trabaho natin, nag-weigh in na tayo. Yes, biggest loser. Biggest loser. At feeling ko talaga akong mananalo. Hindi, feeling ko ako. Feeling mo ba? Oo, kasi nagbawas na ako ng 1 kilo. Feeling ko yung isang kasama natin, yung si Tala ang mananalo. Hindi, feeling ko si Ma'am Ana. Si Mama naman Kasi grabe, siya, dedicated talaga siya sa exercise. Tayo, wala, kain pa rin tayo ng kain eh. Hindi, nagda-diet na ako ngayon. Ako din, nagda-diet din ako. Siyempre, part yan ng dedication at focus lang talaga, guys, para pumayat din tayo. Gaya ni Kuya, idol ko talaga to si Kuya Ponso. Maintain lang pa rin ang katawan eh. Parang nung nag-year end kami, ganyan ang katawan. Hanggang nag-New Year, ganun pa rin eh. Kaya, parang walang panibago. Pagbabago. Ilang years na ba tayo nag-guest dito sa DXAS? I think more than 3 years na. Oo, 3 years talaga. na. No. Syempre may book pa ako noon. Ngayon wala May na. book. May book ka pa ba noong 2023? Parang hindi Anyways, sa ating mga nakikinig sa ating programa ngayong hapon, ano bang pag-uusapan natin? Yes, ano ba kaya ang topic natin for today at ano ang aabangan ng ating mga listeners mula sa PhilHealth dito sa Ahensya de Konsensya. So, ang topic of the day po natin ay mahalaga na alamin ang mga benepisyong PhilHealth mo. Yes, importanteng alam natin ang mga benepisyo ng PhilHealth. Siyempre, with knowledge comes with power, di ba? Knowledge is power. Knowledge is power. Akala ko, What if pag walang knowledge? So, wala din siyang power. Ganun talaga. Kaya nga importante alam mo kasi kung alam mo ang mga benepisyo mo, alam mo yung mga rights mo when seeking mga government services. So, nai-impose mo. Parang una community level sa bilang citizen, yung paano pag-avail. So, what if wala siyang knowledge? Dapat Pero meron siyang money. knowledge pa rin. Pero may beauty din siya. Ikaw na yun, beauty. Wow. At money. Sige, okay. Anyways, sige na lang. Kung kunwari walang knowledge, yan yung responsibility natin dito sa PhilHealth na ipaalam sa ating mga nakikinig at nanonood sa programa para malaman nila ang mga benepisyo sa PhilHealth upang makatulong po tayo at mapadali ang pag-access nila, pag-avail ng mga benepisyo sa PhilHealth. So ngayong hapon, pag-usapan natin ng isang mahalagang paksa, empowerment through information and collective health. O sa madaling salita,
kapangyarihan. Kapangyarihan sa pamamagitan ng kaalaman at pagkakaisa para sa kalusugan. Ayos. Yeah, Kapangyarihan. Kapangyarihan. Ayos. At alam nyo ba, mga kaibigan, mga kapatid, mga kapamilya, at lahat na, mga kaberks, na kapag ikaw ay rehistrado sa PhilHealth, maaari ka nang maging agad-agad na kwalipikado sa mga benepisyong pangkalusugan. O, tama po yan. Sa simpleng pag-alam ng mga benepisyo ng PhilHealth, hawak natin ang susi, the key, sa malusog na pamumuhay. Key. Yes, key, susi. Parang key to my heart, pero ito key to a healthy Wow. lifestyle. Oh, 'di ba? Sino na bang nakapulot ng susi ng iyong puso? Sabi niya nga sa akin, shoutout ko daw siya. Sige na, shoutout mo na. Shoutout sa aking baby boy, Oh, Siron. drink your water, be. Drink your water, B. Baka gusto mo mag-lunch dyan. Kumain ka na ng lunch. Kaya sali po kayo sa ating usapan. Kung may tanong, komento o mensahe ay mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-140 o kaya ay mag-comment sa 1116 DXAS Facebook page. Ayos. Comment down below. Yes. Comment lang at we'll try our best to answer all your concerns, your questions. Kung di naman natin kaya, kukunin natin yung mga contact information nyo at i-contact namin kayo later on. I-check natin yung mga records nyo po sa PhilHealth para ma-address natin yung mga problema. Importante ay ma-address natin lahat ng mga concern ng ating mga membro. Yes. Oo. So, Sir Philip, magtatanong ako sa'yo, bakit ba importante na may kaalaman tayo tungkol sa PhilHealth? Nako, napaka-importante, no? Mahalagang may kaalaman ang mga membro tungkol sa PhilHealth dahil ito ay direktang epekto sa kanilang kalusugan at access sa serbisyong medikal. Kung walang sapat na kaalaman, maaring una, hindi ma-avail ang benepisyo sa oras ng pangangailangan. Siyempre, Ayun. hindi natin alam paano ano mga forms na kailangan, paano siya i-access, saan natin pwedeng i-avail mga benepisyo. Kaya, importante may alam tayo. Pangalawa, magbabayad ng mas mataas sa ospital. Siyempre, hindi natin na-avail yung PhilHealth benefits natin kasi hindi nga natin alam na pwede pala. Wala tayong idea. Magbabayad tayo ng hospital bill, pwede naman palang may Mabawasan coverage naman, siya. mabawasan ng PhilHealth, may coverage. At pangatlo, hindi maprotektahan ang pamilya sa panahon ng krisis. Siyempre, lalo na tong National Health Insurance Program, yung coverage natin hindi lang sa miyembro, pati na rin sa kanilang mga qualified dependents, gaya ng asawa at mga anak. Kaya importante alam natin atong ating mga karapatan at yung pwede nating ma-avail sa programa para hindi lang tayong protektado, buong pamilya. Yes. Sino man din gusto na magkasakit tayo, di ba? Syempre. Stress na yun. Stressful talaga. Tapos stressful pa ang babayarin. Yung gasto. So, Sakit sa ulo. double stress talaga. Kaya iwasan na natin. Isa rin yan sa New Year's resolution ko ay yung mga stress ay ipapadadaan ko alisin na rin na sa natin life. yung mga stress natin dyan this 2026. Ayoko na. Pagod na ako sa mga stress na yan. Pero gusto ko yan, healthy stress. Kasi kung ako nagkaka-alopecia na, ikaw, klaro talaga eh. Di, healthy stress to. Healthy stress. Kasi parang yung dating yan, basta healthy stress, na-challenge ka Wow. to improve yourself. Wow! Yun lang nga, medyo nasobrahan na, walang buko. Yun na, medyo nasobrahan nga talaga. Klarong-klaro yung sa'yo. Buti nga yung sa akin, natatago ko pa eh. Natatago Mas sabi daw nila, mas gwapo pagka kalbo eh. Sino nagsabi? Yung mga fans natin dyan, nanonood at nakikinig. Anyways, anong layunin ng PhilHealth? Siyempre, ang layunin, Sir Philip, no, magkaroon po tayo ng access sa mga serbisyong pangkalusugan po natin. Ang PhilHealth po ay nagbibigay ng proteksyong pinansyal sa mga miyembro kapag sila po ay na-confine sa ospital o kailangan pong sumailalim sa mga operations. For example, nanganak ako, Yes. or nakagat ka ng aso, Rar. gano'n, rar. At kapag may mga treatment para sa sakit gaya ng mga dengue, pneumonia, meron tayo ngayon yung mga cancer, di ba? Leading cause pa naman yung cancer. At marami pang iba. Sobrang dami yung mga CKD5 na kailangan mag-dialysis. Ayun. Syempre, pagbabawas po sa mga gastusin natin yun sa ospital. Tsaka, hindi po direktang babayaran po ng PhilHealth ang miyembro, kundi po sa ospital po yan binabayaran. So, binabawas po ito sa kabuuang bill ng pasyente, kaya malaking tulong ito sa pagbawas ng gastos. Yes. Yan talaga laging alalahanin, no? Kaya importante
importante, alam natin yung mga karapatan natin, Yes. lalo na pag PhilHealth member tayo at regular tayo, nagbabayad ng contribution in the event na tayo ay ma-hospital or asawa ba natin or mga anak natin, always check yung hospital bill po nyo. Pagka tama yung nabawasang case rate, kaya na Yes. total hospital bill, tapos ano yung final diagnosis ng doktor, for kung ano ba talaga yung final na sakit, no? So may karampatang case rate yan, yung pakete ng PhilHealth na package rate na binabawasan sa total hospital bill. Oo, Kaya, parang yan yung next question ko sa Sir Oo. Pili. Paano ba masisiguro yung deduction sa hospital bill? yes, kaya nga nabanggit ko nga kanina, siguraduhin aktibo ang inyong PhilHealth membership. Ibig sabihin, kung kayo ay direct contributors, dapat updated ang pagbabayad ng premium contribution. Maging ano ka ba, self-employed, so dapat regularly sila magbayad, monthly ba, quarterly, semi-annually, or annually. Or kung sa ano rin sa ay tayo nagtatrabaho sa pribado o pampublikong na ahensya, no, siguraduhin ano na sa payslip na merong deduction yung Yes. yung PhilHealth nyo. Siyempre meron yan 50% ng total premium rates natin, no? 50% dyan kino-cover ng employer natin, 50% kino-cover ng empleyado. At make sure meron rin tayong PhilHealth member portal, pati yung sa eGov PH Super App, pwede nyo ma-check kung timely ang pag-remit or pag-remit at pag-report ng ating mga employers Yes. sa mga premium contribution na binabawasan nila sa ating monthly pay, no? Kaya Tama. para siguraduhin updated hindi lang record natin, maging ating mga premium contribution. Pangalawa, dapat updated rin ang impormasyon na nasa member data record or MDR ninyo. Gaya ng married name, no? Example si Charity sa kinasal ako mga next month. next month, kakasal na. So dapat mag-submit kayo ng ano. So ninong kami ni Sir Michael. Si Sir Michael lang, hindi ka nakasama. Buti dun. hindi kasama. Ayoko balo. Ayaw mo magkaroon ng ninong na ano, na kasing gwapo ko. Ayoko, Oo. bisita ka lang. Bisita. So importante 'yan na yung mga married name, no? Okay, so kailangan nyo i-update ang record sa PhilHealth. Nakalista ang mga dependent and patients. Malay natin next month mga anak ka na. Oh, what Pagkatapos ng if? pag-asawa. After 9 months, nabuntis ako agad. Hindi, Buyag. Ano talaga after 1 month. After what? Wow, ano ako? Oo. So importante iyan kung na rin meron na natin mga anak, no? I-update natin ating record. So Dapat. kasama rin 'yan, pwede nating i-update sa member data record. Tamang spelling ng pangalan ng pasyente at tama rin ang date of birth din natin. So make sure tama ang spelling, baka ako yung Philip ko na double L Filipa. or Filipa. Hindi pala Ako, yung Charity, naging Charita. or Charito. Oo, Oh, pwede. so make sure na tama. Kung may mali, pumunta kayo sa pinakamalapit na PhilHealth office para i-update ang inyong record. Yes. Oh, baka Charito naman talagang totoong pangalan. Baka, no? Charito talaga. Oh, pero ang naririnig ko ang medyo makapal bang boses. Oo, Charito. Ako naman si Filipa. At ako si Charito. Yan, ganyan. Maaring hindi natin maiwasan 'yon. Maaring sa penmanship natin, pagsulat, mali ang Always talaga double check. double check or yung Y naging O, no? Kaya hindi na naiwasan ba nagkakamali. It's okay. You could always go to the nearest PhilHealth office to correct your Yes. update and correct your records. At kasama na rin yung sa updating yung i-declare natin ang ating asawa, yung ating mga qualified dependents gaya ng mga anak. At syempre, ibigay ang mga dokumento sa admitting section ng ospital bago ma-discharge. Ano yung mga importanteng dokumento rin? Syempre, member ka na, updated yung member data record natin. Regular tayo nagbabayad ng premium contribution. Ngayon, pagdating sa ospital, yung pinaka-importanting document lang na kailangan i-fill out ng member ay claim signature form. Actually, it's only one document. Oo. Ganun kadali mag-avail ng PhilHealth benefits, no? Pagka ma-confine sa ospital kasi ang fill out nyo lang is claim signature form. Yes. Then, pag sa employed, kailangan lang ipapirma yung certification sa employer. Pagka sa self-employed naman, ay makikita rin natin kung updated yung may system yung hospital na makikita nila yung record ng members kung updated yung premium contribution. So, basically, napakadaling mag-avail ng PhilHealth benefits. At ito rin importante, kung may binago sa inyong record, ipasa din ang updated member data record. Siyempre, nag-update ng record, meron na tayong updated na MDR. For the information of our members, no, libre magpa-update ng record or mag-correct ng record sa PhilHealth. Wala tayong binabayaran na service fee. Ang binabayaran lang natin sa PhilHealth,
yung ating monthly Contribution. premium contribution. Kaya magandang balita to. Yung mga services na yan, libre yan. So, wag silang mahiyang kunwari may mali, pumunta kayo sa PhilHealth office kasi ayusin natin ang kanilang record. At bakit importante na tama yung mga pangalan? Syempre, subject tayo ng COA rules, no? Mm-mm. Hindi naman pwedeng ang nag-avail ng benefits si Charity. Tapos yung nasa record, pangalan Philip. Oo. Hindi Pwede yun. So, ganun rin, pag maling spelling o sa hospital record, hindi tumatama sa MDR. Magkakaproblema rin yan sa end ng hospital, Mm-mm. sa filing ng claim. So, importante talaga magmamatch yung record natin para maiwasan yung aberya sa pag-avail ng benefits. Kaya, lagi naming advice, no, kung may time kayo, lalo na ngayong bagong taon, make sure this first quarter is, kung may kailangan kayong ayusin sa record or i-update ang record nyo, pumunta kayo sa pinakamalapit na PhilHealth office. Libre po ang ating serbisyo, lalo na sa pag-update ng inyong member data record. Huwag kalimutang humingi ng billing statement, lalo na yung sa mga nag-avail ng benefits, no? Dito makikita ang breakdown ng bayarin at ang PhilHealth deduction. Kung kayo ay na-confine sa basic o ward accommodation, sakop kayo ng no balance billing. So, Wow. lalo na yung sa government facility, no, ay once na-confine kayo, PhilHealth member kayo, meron tayong programa na no balance billing, maaari nyong i-avail dyan. Lalo na sa ating mga members, mga sponsor or indigent members, Yes, mga mga 4Ps, yan, mga members natin, mga kasambahay, Mga ating senior mga senior citizen, pati mga PWDs natin, makaka-avail ng no Yes. balance billing sa mga pampublikong hospital. Mm-mm. Ang hospital ang magproproseso ng case rate deduction natin. So, tandaan, no? Hindi tayo ang magde-decide kung magkano babawasan na PhilHealth Mm-mm. package rate. Siyempre, i-base natin yan sa final diagnosis ng attending physician nyo po. Then, yung final diagnosis, may karampatang case rate yan. So, yun yung final case rate, yun ibabawas sa ating total hospital bill. So, ayon sa patakaran, ang halaga ng case rate ay otomatikong ibabawas sa inyong kabubuang hospital bill or total hospital bill. Maaaring ma-check or i-validate ang halaga ng case rate sa pamamagitan ng PhilHealth All Case Rate App o Case Rate Search na makikita sa online services ng PhilHealth website. So, pwede sa cellphone, pwede rin sa website po natin. Pero kung gusto nyong face-to-face, no, pwede kayong pumunta sa pinakamalapit na PhilHealth office para magtanong or pwede niyo kaming tawagan, no? Then, ang mga benepisyo ng PhilHealth at lahat ng mandatory discounts ay itinakda ng mga batas. So, make sure na bawasan yung mga senior citizen discount, PWD discount ay dapat na ibabawas muna sa kabuuang bill ng ospital bago ibawas ang private health insurance at HMO kung meron mang ang pasyente nito. Wow. So, ito, at least alam nila na Madali ito lang. mga kailangan take into consideration. No? Yes. So, ano po ba itong nabanggit ko kanina, itong no balance billing? Oh, yung tinatawag natin na NBB or ang No Balance Billing Policy po ay isang polisiya ng PhilHealth at ng Department of Health kung saan po ang isang member ng PhilHealth ay hindi na po sisingilin ng karagdagang bayarin para sa mga serbisyo na ibinigay ng DOH hospitals na accredited ng PhilHealth na na-confine po sa basic o ward accommodation. Ito po ay naaayon sa RA 10606 o ang National Health Insurance Act of 2013. Yes. So, magandang Yan. balita to sa ating mga membro, lalo na yung Kasi libre talaga. libre talaga. As in, zero balance. Yes, ito na nga in connection to sa nabanggit ng ating mahal na presidente, Mm-mm. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., no? Na yung sa mga pampublikong Yes. hospital, mga DOH hospital na accredited ng PhilHealth, makaka-avail po sila ng no balance Yes, billing. ng NBB. Yes. Maganda yan kasi, yun na nga, nagkakaroon tayo ng financial risk protection. Kasi Mm-mm. sa NBB pa lang, hindi na nila kailangan mag-worry sa mga Oo. gastusin nila sa hospital. Kasi, di ba nga, zero, as in, zero talaga. Wala Oo. silang babayaran. Pero paano yung sa quality of care, no? Lalo na ito yung sa example ko na lang, yung sa Zamboanga City Medical Center, Mm-mm. yung sa Labuan District Hospital, pati Mm-mm. yan sa yung Zamboanga Regional Hospital, yung Yes. dating Mindanao Central Sanitarium, Mm-mm. quality rin yung mga serbisyo na Tama. binibigay nila. At Mm-mm. syempre hindi natin maiwasan, no, kasi tatlo yung pampublikong yung mga malalaking hospital natin na pampubliko dito sa Zamboanga City. City. kaya hindi maiwasan Doon, madagsa yes. talaga ating mga pasyente dyan, pero rest assured
yung mga serbisyo naman nila ay quality yung binibigay sa ating membro. At Yes. magandang balita rin kasi maaari nyo pang quality na yung mga serbisyo, makaka-avail pa sila ng no balance billing, no? Ayos na ayos. Kaya make sure niya lang yung laging nire-remind namin, make sure updated po ang inyong PhilHealth membership. Kung di pa sila nagpa-rehistro sa PhilHealth, magpa-rehistro na sila kasi assured na lahat ng Filipino ay sakop ng National Health Insurance Program sa loob ng Universal Healthcare Act po. Yes. Kaso Sir Philip, ano ba yung mga sakop ng no balance billing? Yes, ang sakop nito, lahat ng Pilipino ay rehistrado sa PhilHealth na confine sa DOH Hospital na accredited ng PhilHealth at naka-basic o ward accommodation. So, tumutukoy sa provision ng regular meals, bed in a shared room, ventilation gamit ang ventilador, at palikuran at paliguan na ginagamit ng lahat. So, common Yes, common CR, common facility. Yes. At syempre, kaya nga importante lahat ng Pilipino ay rehistrado sa PhilHealth na confine kasi assured naman lahat ng Filipino i-cover talaga ng National Health Insurance Program. Yes. Ang tanong ay nagparehistro na ba sila sa Yun. PhilHealth? Kaya assured na kayo, make sure na registered kayo at updated ang inyong record. No? Pangalawa, sagot na din ang mga medisina at gamot. No? At sagot na din natin ang mga laboratory test na gagawin sa inyo. No? At sagot na din ang mga professional fees. Ang pasyenteng pumili na mailipat sa pribadong silid ay hindi nasaklaw ng no balance Yun billing. lang. Pag gusto nila ng private hospital. Pati mga private room sa sa facility, syempre hindi na sakop yung no balance billing. So make sure para yung qualification natin para maka-avail ng no balance billing, basic or ward accommodation po yung i-avail po natin. At yan, make sure lang yan, ito magandang programa tong no balance billing kasi lahat ng membro ay lalo na yung mga kapwa sa buhay, no? Ating mga kapwa Pilipino na mahirap, no? Mga 4Ps or mga mga kasambahay natin, mga unfortunately na mga PWDs natin na may mga kailan pa kailan din nila mga senior citizen, no? Pwede nilang ma-avail tong mga benepisyo na ito sa mga DOH Accredited. hospital accredited ng PhilHealth. So ayos na naman to sa ating mga membro. At make sure lang talaga na updated ang record. Tama yan. So before tayo pumunta sa ating break, Sir Philip, ang dami nating mga comments ngayon. So si Ma'am Eileen Michelle Santiago Camins is watching. Yes, yan ang siguro number 2 lang siya na pinakamaganda sa accreditation section Sino ng sa number 1? Siyempre si Ma'am Lana. Oh, wow, Ma'am Lana. Number 2 lang si Ma'am Michelle na pinakamaganda sa accreditation section ng PhilHealth Regional Office 9. Number 3, ewan ko kung magkukwalify ba si Paula. Grabe ka naman. Pero pwede na. Maganda daw siya pero pwede na. At sino pa? Si Sir Alan Ramos, sabi niya po, good afternoon Team PhilHealth. Shout out Sir Philip Ma'am Cha from FOD Collection Section. Yes, magkasama kami ni Sir Alan kahapon kasi bumisita rin ng mga kaibigan natin sa media at may importanteng interview nga yung patungkol ito sa sa pronouncement or sa press con na ginawa ng ating mahal na presidente President Ferdinand Bongbong Marcos na yung sa amnesty on interest rate na sa mga missed premium contribution ng mga employers. So magandang balita to, later on pag-uusapan din natin to. Itong importanteng napakamagandang balita na hatid ng ating mahal na presidente para sa ating mga employers. At eto pa, meron pang isang comment. May may viewers tayo from Cagayan de Oro. Umabot ang beauty natin sa Cagayan de Oro. Sino ba yan? Mga yes, nag-comment ang beshi ko na si Pam Oria. Sabi niya pa, good afternoon Sir Philip Cataylo and Beshi Charity Grace Carilla pa. Shout out from Cagayan de Oro. Yes, shout out. Feeling ko si Pam Orias ngayon ang OIC ng ng Public Affairs Unit ng Cagayan de Oro. Bakit? Kasi yung yung bossing niya doon sa Manila ngayon eh. Kaya siyang bossing ngayon. Siya ang bossing ngayon. So siya yung pinaka number 1 na maganda sa Cagayan de Oro. Syempre OIC. OIC. OIC Pam. Regards rin sa mga kaibigan natin diyan yung sa kasama natin sa Pam. Yes. Kina Claus, kay Ma'am Merlin. At meron pa silang dalawang yes, staff. Hindi ko kilala pero hindi kasing ganda ni Pam. Mas maganda pa rin si Pam. At may ibang comment. Isa pang comment. Sabi ni Sir Alan Ramos, Sir, nasa
PPRS page advisory na po ang PC number 2026-0001 on the one-time waiver of interest. Pwede pong makipag-ugnayan ang mga employers natin sa PhilHealth para magbigyan sila sa mga mandatory requirements. Yes, magandang balita po yan. Magabayan pala, magabayan Oo, nila sa mga syempre. mandatory At requirements. ang pwede nyong malapitan dyan, no, yung syempre ang napakabait at kaibigan natin si Sir Alan Ramos, head ng collection section, at meron yan sila tinatawag tayong mga staff nila sa collection Yes, section. ang mga PMs, mga mga beshi ko na yan. Mga tinatawag natin PhilHealth Accounts Information Management Specialist. So yan mga PMs natin, meron yan sila mga assigned na mga employers, mga accounts na hinahawakan nila. So, syempre may mga ginagawa yan silang collection section forum sa sa PhilHealth quarterly. Employers malamang, forum. Employers forum. So malamang kilala na ng inyong mga peers or yung mga assigned sa PhilHealth deduction nun sa accounting nyo or sa HR, yung mga assigned PAs Yes. sa Sa inyong employer na yun. So make sure wag sila mahiya, always makipag-ugnayan sa PhilHealth lalo na sa PAs, or kung gusto nyong mas cute ang kausapin nyo, pwede nyong mas gwapo, pwede nyong kausapin po si Sir Alan Ramos. Yes. At So, nag-comment pa ulit si Pam Oria. Sabi niya pa, as an OIC or as an OA. Oo, Same pala tayo ng mga OA. Pero at least maganda tayong OA. OIC, sige, OIC ng mga OA, ganun. OIC ng mga OA. Anyways, time check po tayo. It's 2 in the afternoon. Magbabalik po ang Ahensya de Consensya pagkatapos ng ilang paalala. Naku, kulang ata ang dala kong pera. Alam mo bang maaari ka nang makatanggap ng libreng gamot at primary care check-up sa ilalim ng bagong programa ng PhilHealth? Hindi lang yon, libre din ang laboratorio Ultimo Cancer Screening Tests. Talaga? Pwede mo malaman ng mga detalye? Oo naman po. Alam niyo po bang noong July 25, 2025, inilunsad ng PhilHealth ang PhilHealth Yakap. Ito ang mas pinalawak at pinagbuting PhilHealth konsulta para maging malayo sa sakit. Ang PhilHealth Yakap ay para sa bawat Pilipino, para sa bawat PhilHealth member at dependent nito. Paano nga ba makagagamit ng PhilHealth Yakap? Tara, alamin natin. Simulan natin sa pagpili ng Yakap Clinic. Kung ikaw ay hindi pa member ng PhilHealth, ito na ang oras upang magparehistro ka. Kapag ikaw ay miyembro na, maaari ka nang pumili ng Yakap Clinic gamit ang eGovPH app. PhilHealth Member Portal. Para naman sa listahan ng mga accredited Yakap Clinics, maaari itong makita sa PhilHealth website o iskan lang itong QR code. Kapag nakapili ka na ng Yakap Clinic, puntahan ito at gawin ang First Patient Encounter o FPE. Dito, kukunin ng iyong Yakap Clinic ang basic health information mo. Iba pa ito sa medical consultation na ha. Ang doktor sa Yakap Clinic ang magre-rekomenda kung ano ang kailangang laboratorio, kaya nakadepende ito sa assessment sa'yo. Kung kinakailangan, bibigyan ka ng referral para sa laboratorio, cancer screening test at follow-up check-up. Tandaan na tanging ang doktor ng Yakap Clinic kung saan ka nakarehistro ang magbibigay ng reseta at rekomendasyon. Depende sa kalagayan mo bilang pasyente. Kapag naresetahan ka ng gamot na hindi available sa Yakap Clinic, maaari kang papuntahin sa anumang accredited na gamot facility. Kailangan mo lang ipakita ang reseta at pirmahan na ang gamot availment slip na ibibigay sa iyo bilang patunay ng pagtanggap nito. Alam mo ba na ang gamot na ito ay sa ilalim ng benepisyo ng PhilHealth gamot? Mayroong hanggang 20,000 pesos na halaga ng gamot ang makukuha kada miyembro kada taon sa mga accredited gamot facility. Walang limit ang paggamit ng PhilHealth Yakap Nay dahil ang bilang ng libreng primary care check-up ay naaayon sa kondisyon mo at payo ng doktor. Hindi lang yon, libre mo ring makukuha ang mga benepisyo at serbisyo sa Yakap Clinic. Maliban na lamang kung private na Yakap Clinic kasi maaari silang maningil ng hanggang 900 pesos kada pasyente. Ang dami naman palang benepisyo at serbisyo ng PhilHealth Yakap. Libre pa. Maraming salamat sa detalyadong pagsagot. Wala pong anuman. Kung mayroon po kayong ibang katanungan, maaari po kayong dumalaw sa kahit saang tanggapan ng PhilHealth.
o tumawag sa PhilHealth Hotline. Tumawag o magpadala ng text message sa Smart at Globe numbers. Magpadala ng mensahe sa email address o tumawag gamit ang click-to-call sa PhilHealth website. Para sa PhilHealth na mabilis, patas at mapagkakatiwalaan, PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino. Nagbabalik ang Ahensya de Konsensya kasama ang PhilHealth at kami niyong lingkod, Philip Cataylo at Charity Grace Carilla. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Prevention is better than cure. Katuwang ninyo ang PhilHealth sa pag-iwas sa sakit sa pamamagitan ng regular check-up, health screening at iba pa. Magparehistro na sa accredited Yakap Clinic na malapit sa inyo upang maka-avail ng primary care services. Ito ay programang aalaga sa bawat Pilipino para malayo sa sakit ang bayan. Sa ngayon ay mayroon ng mahigit sa 3,600 accredited Yakap Clinic sa buong bansa. Yakap para sa kalusugan. Yakap at aruga dahil bawat Pilipino mahalaga. Sa PhilHealth, yakap hangad ng PhilHealth na malayo ka sa sakit. Kaya magparehistro, gamitin ang benepisyo at maging PhilHealth protektado. Yes, mag-ingat sa mga kumakalat na fixer online na nag-aalok ng serbisyo ng PhilHealth. Mahigpit na ipinagbabawal ang fixing sa ilalim ng Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Mag-4M na! Siguraduhin ang inyong benepisyo sa ilalim ng Universal Healthcare. Magparehistro, magbayad ng kontribusyon, mag-update ng record at mag-claim ng benepisyo. Ayos. Nahihirapan talaga ito yung gawin Yakap. yung yakap. Bakit? Kailan ko na magpapayat? Oo, kasi hindi mo na natatouch eh. Oh, hindi ko na natatouch eh. So, Oo. it's a sign. It's a sign. Parang gustong mapunit ng coat ko. Wala. Iba na, ibang usapan na yan. Nag-gym Kaya kailangan mo na talaga mag-diet. Nag-gym talaga ako ngayon. Wow! Buhat na ako. Kaya Wow! Medyo mahigpit siya. Wow, talaga. Hindi lang lumiliit pang tiyan. Ayun lang, mali yung pag-gym mo. Oh, dapat hindi Kulang. lang exercise, no? Gym daw. Gym sa bahay. Uy, okay na yun. At least nag-workout. So, dapat workout with proper diet. Yes. Oh. Sir Philip, before tayo pumunta sa ating press release, medyo marami yung comments natin, no? Yes. Sige, sige. Kasi kanina, nag-comment pa ulit si Pam. Sabi niya, regards sa inyo, dami kong nalalaman dahil sa program nyo. Go, 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 Pau Pro 9. Go, go, go! Go, go, go! OA na to. OA na to. Sabi din ni Siron, thank you PhilHealth Regional Office 9 Zamboanga Peninsula. Thank you! Heart. Heart. Oh, sige. Ano pa, mga ano? Sabi ng beshi ko, sabi niya pa, we love you, be. Ah,
Sabi ni Aw. Gal, we Oo. love you too, be. Sabi niya, watching from Pro Bar. Meron tayong mga watchers from Yes. Marawi City. Yes, yan si Gal at si Amiki Mm-mm. kasi wala yung boss nila, nasa Manila rin. Oh, so may OIC, May at OIC OA. at OA. So, Oo. Sino OIC? feeling ko si Amiki. Si Amiki ang OA. Kasi siyang stricta, no? Syempre, formal Siya yung ba? parang, ano talaga yun siya? ano talaga siya? Ano Mm-mm. to, siya lang, Authority? otoridad. Mm? Siya lang otoridad ng pao ng bar. Oo. Tapos, si Gal is ang OA. Kasi OA. kami OA. Mm-mm. Kami ni Pam, tatlo kami, ganun. OIC naman, OA. Miss ko na kayo, mga beshi ko na yan. Kailan kaya tayo ulit magkikita? Sige, there's always a chance to meet. Mm-mm. Basta lalo na na-establish mo yung good connection, no? Yes. Sa mga friends natin. Tama. Imagine mo, may friendship tayo sa Cagayan, Oo. sa Marawi City. Oo. Saan pa? Sa Marawi, sa Cagayan, sa ano pa? Davao. Sa Davao. Meron rin tayong mga Sa Luzon, friends sa dyan. Visayas, at At sa Mindanao. Oo. Lahat ng mga pao ay same kind of person. People? Oo, OA. OA. Meron pang isa, si Sir Arlen Ross. Sabi niya, Sir Pili, pwede po natin remind ang mga members natin na beware of the bogus sites pretending to be a legit PhilHealth site collecting personal information from our members. Yan, Salamat Ingat po kayo sa mga phishing sites, no? Mm-mm. Lalo na yung mga Di lang mga fixer. Di lang fixer. Besides pa sa mga phishing sites, no? Sa Facebook, meron pa yan Mm-mm. yung mga nagte-text. No? Ng mga nagte-text, nagkukundari na sa PhilHealth daw sila. So, ingat po kayo. Always make sure na yung link, meron yung mga link na yan, Mm-mm. na legit yan. Kasi yung website ng PhilHealth ay, official website natin is www.philhealth.gov.ph. Mm-mm. Pagka iba na yung link na yan, mga pinapadala sa inyo, Hindi na yan. sigurado ako mga scammer yan. Or Tama. ano. Pera pa yan, meron yung sa mga Facebook na nagpapanggap na empleyado ng PhilHealth o yung mga sila na daw bahala mag-process ng mga Oo. mga Magbabayad ka ano lang na. ng 500. O mga ganyan. Ingat kayo dyan kasi yung binibigay nyong information yan, yung mga personal information nyo, binibenta rin yan. Iba na ngayon, pati information ng tao pwede nang ibenta. So imagine, Yan na tayo imagine mo, ngayon. hindi mo alam, bigla na lang, may isang company nagte-text sa akin ng ganito, hindi ko naman binigay yung personal information ko. Kasi binigay mo na eh. Hindi pala authorized yan na empleyado ng Yes. PhilHealth kasi lahat ng empleyado ng PhilHealth subject tayo sa non-disclosure agreement. So ibig sabihin lahat ng mga impormasyon na binibigay nyo sa amin, bound kami ng batas. Tama. Na hindi namin pwedeng i-divulge basta-basta lang yung inyong mga personal information. So kaya importante make sure yan sa mga cybersecurity ang pinaka main risk talaga kasi yung tao. Minsan hindi natin alam na scam pala to, phishing pala to kasi kulang tayo sa kaalaman. Importante alamin natin yan. Yung meron lang tayo isang official website www.philhealth.gov.ph. Syempre, for Region 9, meron tayong official page, yung PhilHealth Regional Office 9 Zamboanga Peninsula. And then for head office, meron tayong official page yan, yung PhilHealth Official. So, dyan lang, kunin nyo yung mga information nyo, pati makipag-transact kayo sa mga official channels po ng Yes PhilHealth. po, tama. So, kaya para iwas tayo dyan sa mga scammer na yan. At focus lang tayo sa healthy lifestyle. Yan ang goal. Yan yung goal. Nako. So may press release po tayo. PhilHealth implements one-time interest waiver to help employers and members settle contributions. So PhilHealth welcomes the directive of President Ferdinand R. Marcos Jr. to implement a one-time waiver program for incurred interest from missed premium payments. This is a concrete measure to help employers, self-employed individuals, and other covered members settle long-standing contribution obligations and restore good standing with the National Health Insurance Program. The waiver policy underscores the administration's commitment to fairness, economic recovery, and sustained access to healthcare by addressing the accumulated burden of interest arising from missed premium payments. To provide clarity, the one-time waiver applies strictly to interest charges and does not cover unpaid premium contributions. The policy is designed to assist employers and self-employed individuals whose arrears have ballooned primarily because of compounded interest
while ensuring continuous delivery of benefits of employees and members of PhilHealth. To further ease the financial burden on covered entities, PhilHealth is providing a 1-year settlement window from the effectivity of the circular, during which outstanding premium contributions may be paid. Employers who settle earlier within the prescribed period may qualify for greater reduction in interest, including partial or full waiver depending on the length of the payment term. For the employed sector, the guidelines for availing waiver will be published soon. Meanwhile, the detailed implementing mechanics for the self-employed sector are being finalized and will be issued separately to ensure proper guidance and orderly implementation. As part of the program safeguards, employers availing of the one-time waiver are required to register their employees under the Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP and ensure completion of the first patient encounter or FPE in line with the PhilHealth policy. These requirements reinforces the intent of the waiver not only to recover missed contributions, but also to connect workers and their families to accessible primary care services. PhilHealth encourages all eligible employers and members to take advantage of this limited one-time opportunity and advises the public to await official announcements for further details on implementation timelines and payment arrangement options, particularly for the self-employed sector. For more information, employers may contact PhilHealth's 24/7 hotline at area code 02-866-22588 or at mobile numbers for Smart we have 0998-857-2957 or 0968-865-4670. For Globe, we have 0917-127-5987 or 0917-110-9812. Or wag kayong mahiya magtadong kay Sir Alan Ramos or Kay Sir Arlen Rojas. ng ating collections section at mga PMs na assign sa ating mga employers. Yes. So, Sir Philip, paano naman kung walang bakanteng kama sa ward o hindi pribadong kwarto? Under the policy, lahat ng ospital ay kailangang sumunod sa itinakdang alokasyon ng mga basic o ward accommodation sa kanilang mga pasilidad. Alinsunod sa guidelines ng DOH at alinsunod sa UHC Law or RA number 11223. Ang pagsunod sa mga bed ratio ay maaring maging batayan para sa accreditation ng pasilidad sa PhilHealth. Ang lahat ng ospital ay kailangang sumunod ng mga ratio ng kama ayon sa batas ng Universal Healthcare gaya ng sumusunod. Ang lahat ng pampublikong ospital ay kailangan maglaan ng hindi bababa sa 90% ng kanilang aprobadong kapasidad ng kama para sa pangunahing akomodasyon. And lahat ng pampublikong specialty hospital ay kailangan maglaan ng 70% ng kanilang aprobadong pasilidad ng kama para sa mga pangunahing akomodasyon. At lahat ng pribadong ospital ay kailangan maglaan ng 10% ng kanilang aprobadong kapasidad ng kama para sa pangunahing akomodasyon. So, basically, yung mga basic or ward accommodation for public facilities, yung mga 90% na at least 90%. For specialty na pampubliko, 70% dapat naka-base, meron sila allotted na ratio ng basic 70%. or ward accommodation. And for private, at least meron silang 10%. 10%. Kung naubos na inyong allocated na basic or ward accommodation ng naturang ospital, katungkulan ng ospital na ilipat sa mas mataas na uri ng akomodasyon ang pasyente na saklaw ng no balance billing ng walang karagdagang bayan. Yes. So, parang case-to-case basis din talaga siya, Sir Philip. No? Pero definitely for public facilities, mga specialty pati mga mataas yung ratio, bed ratio for ward and basic and ward accommodation kasi yan talaga. Importante mas marami tayong ma-accommodate na mga members for the no balance billing program ng ating gobyerno. Yes. So, nasasakaw pa ng no balance billing ang mga pribadong pasilidad
pangkalusugan or yung mga private facilities. So ito lang po yung mga sumusunod na accredited private health facilities na sakop po ng NBB policy. So unang-una po, mga contracted facilities ng Z-benefit packages. Pangalawa, mga ambulatory surgical clinics. Pangatlo po, mga freestanding dialysis center. Pang-apat, mga TB dot centers. At panglima po, mga infirmaries or mga dispensaries. Para po sa ibang private health facilities, maaari nang masakop ng no balance billing or NBB policy ng PhilHealth kung ito ang mga accredited po ng PhilHealth at may kasunduan po or yung memorandum of agreement po tinatawag natin sa PhilHealth para sa pagpapatupad po ng NBB. Yun lang, medyo pili lang nga tayo ngayon. Isang halimbawa nito ay mga 8 pribadong hospital sa Ilocos Norte mula sa kabuuang 13. 13 na nagbahayag po ng intensyon na lumagda sa isang memorandum of agreement noong April 8, 2025 para sa pagpapatupad po ng no balance billing policy. So layunin po ng hakbang na ito na palawakin ang access sa serbisyong pangkalusugan lalo na po para sa mga pasyenteng hindi na kayang tanggapin ng mga pampublikong ospital. So isa po sa example po na mga pribadong hospital na kabilang dito po sa may agreement with PhilHealth ay ang Carmeli Clinic at Hospital sa Lawag City. Yes, magandang balita yan kasi private facility na. Noon naman private facility, quality din talaga. Yes. No balance No billing balance pa. billing. Ayos na ayos. So, Kailangan lang talaga may MOA. yes. So, inaanyahan din natin yung mga ibang private health facilities natin. Baka kaya nyo. Mag-no balance billing na rin sila. Enter into a MOA with PhilHealth para mas marami tayong mas servisyohan ng mga miyembro. Yes. At advantage rin yan kasi syempre kung ako ay Pilipino, kita ko may private rin pala na no balance billing. Siyempre, dun tayo. Doon tayo. Kung gano'n So, paano naman, no? Ako ang magtatanong yan sa'yo. Go. Talagang inano mo ng pagiging charito mo, ha? So, paano naman sa mga kabataan, Sir Philip, paano ba magsisimula ang isang estudyante sa pagpaparehistro sa PhilHealth? Nako, lalo na ngayon Daming January, tanong nito. January, February, March mag-graduate na yan sila. Yes. Mag-march na sila or sa April pa, depende sa school. So, para sa mga estudyanteng wala pang 21 taong gulang, maaari kayong maging dependent ng inyong magulang o guardian na miyembro ng PhilHealth. Ibig sabihin, hindi nyo kailangan magbayad ng contribution basta maideklara kayo sa kanilang member data record. Assured naman no, mga qualified dependents 20 years old and below, no, mga children, pwede pa sila qualified dependent ng kanilang mga magulang. Kapag kayo naman ay 21 taong gulang pataas, maaari na kayong mag-fill out ng PhilHealth member registration form or PMRF na makukuha sa opisina ng PhilHealth o ma-download online sa PhilHealth website. Kailangan din ng valid ID at proof of schooling. Kung may kapasidad magbayad ng contribution ay magiging voluntary or self-paying member ka na. Kung walang kapasidad magbayad ng contribution base sa assessment ng social worker ng inyong lugar, ipasa lang ang Certificate of Financial Incapacity sa PhilHealth office at mai-rehistro na po kayo as indigent. O paano naman pag ang registration process ng mga first-time job seekers at magpaparehistro sa PhilHealth? Siyempre, estudyante, nag-graduate, hanap ko ng trabaho. Paano ba tayo magpa-rehistro sa PhilHealth? Sa ilalim po yan ng RA 11261 or tinatawag po natin na First Time Job Seekers Assistant Act. Ang mga first time job seeker po ay mag-present lang ng barangay certificate na sila po ay first time job seeker. At wala po kayong babayaran sa pagkuha ng government issued documents katulad po yan ng TIN number, NBI clearance, mga birth certificate, tsaka yung sa contribution natin, di ba? Yung mga MDR natin sa PhilHealth. At iba pa pong mga government-issued documents. Sa PhilHealth po walang bayad sa pagpaparehistro at pagkuha ng PhilHealth Identification Number. Kung sakaling hindi pa po sila ma-employed at financially capable naman sila, pinapayuhan po namin sila na magbayad ng contribution sa PhilHealth kasi syempre, financially capable sila. So, may
may kakayahan silang magbayad ng kanilang contribution. Pero kung financially incapable naman po tayo, kailangan lang po nilang mag-avail ng benepisyo, magpasa lang po kayo ng Certificate of Financial Incapacity na makukuha po yan base po sa assessment ng social worker sa kanilang lugar. Oo, syempre. Importante yan. Importante. Oo. Kaya kahit naman may kapasidad sila magbayad o wala silang kapasidad magbayad, kahit na student sila, kakagraduate lang nila, magagamit talaga nila ang PhilHealth, Sir Philip. Lalo na kapag na-confine sila. Yes. That's protected under the Universal Healthcare Act. Yes. Kaso ito, last question ko sa iyo, Sir Philip. Tanong mula sa isang estudyante na nagparehistro siya dahil kailangan sa kanyang trabaho. Ngunit nalaman niya na siya ay rehistrado na pala 5 years ago. So, kailangan ba nilang bayaran ang mga hindi nabayarang contribution sa nakaraang panahon? Siyempre, depende po ito sa financial status ng estudyante. Base sa assessment ng social worker sa kanilang lugar, kung sila ay financial capable, kinakailangan nilang bayaran ng contribution sa missed periods. Pero kung financially incapable, ay maibigyan sila ng Certificate of Financial Incapacity ng social worker at kailangan nilang ipasa ito sa PhilHealth office. At di na nila kailangan bayaran yung contribution ng missed period. Pero i-make sure talaga natin na ihimay lang natin kasi especially ngayon, ang PhilHealth ay nag-expand tayo ng benefits, Kung pwede talaga ibayaran nyo talaga mga missed premium contribution nyo. Kasi dito kinukuha ng PhilHealth ang panggastos niya sa mga pangbayad sa ospital. Currently ngayon na mga nanay dyan nanganganak sa mga ospital, mga kaibigan natin or yung mga kakilala natin na currently confined sa mga ospital, yung mga pinambabayad ng PhilHealth, dyan pinangkukuha sa ating premium contribution. Tama. Aside from that, yung mga senior citizen din natin na currently availing of PhilHealth benefits, dyan natin pinangkukuha sa mga premium contribution na pinabayad natin sa PhilHealth. So make sure, as much as possible, be really faithful and consistent in paying your premium contribution regularly with PhilHealth kasi lalo na ngayon, PhilHealth is undergoing transition. Nag-expand na tayo ng benefits since past 2 years, nag-increase tayo ng 30% across the board. After ng increase ng 30% sa Another benepisyo, 50. another 50% over sa 30%. So that's 95, more than or around 95% increase across the board sa mga benepisyo ng PhilHealth. Pero pa niyan, nag-rationalize pa tayo ng mga certain mga package rate. Ibig sabihin more than 95% increase 'yun. Abot pa ngayong iba mga 300% increase kasi Yes, lalo na sa mga Z benefits natin. At yung mga Z benefits natin mas pinalakihan pa natin mga benepisyo kasi ang bottom line natin, gusto natin sa bawat membro ramdam na ramdam nilang PhilHealth at maging mas responsive yung mga coverage ng PhilHealth sa in case na ma-hospital. At True. meron pa niyan, yung meron pa tayong yakap, hindi pa sila na hospital, maaaring lang i-avail na yan. So saan kinukuha ng PhilHealth yung panggastos dyan? Syempre galing sa ating mga premium contributions. Kaya yan lang rin yung lagi kong paalala na tulong na rin yan natin sa ating mga kababayan. Ngayon naman ay para sa ating kwentong PhilHealth ay bibigyan daan natin ang ating istorya o testimonya ng ating mga kababayan na natulungan o nakapag-avail ng benepisyo mula sa PhilHealth. At sa araw na ito, basahin natin ang testimonya ni Mindra R. Ancheta, asawa ni Mr. Juanito Juancho Ancheta, pneumonia patient sa Lawak, Pangasinan na nakapag-avail ng PhilHealth Benefit Package for Pneumonia. Ayon po sa kanyang mensahe, ako po ay nagpapasalamat dahil kahit sentimo ay wala kaming binayaran. Kaya maraming salamat po sa benepisyo ng PhilHealth sa malaking tulong na binigay sa amin mga mahihirap. Ako po ay nag-alala noong sa mga bayarin namin sa ospital para ipa-check up dahil wala kaming panggastos. Na-confine siya ng 3 araw pero doon po ako nagtaka nung magbabayad na kami dahil ang alam po namin sa pneumonia, malaki yung babayaran namin sa ospital. Kami po ay nagagalak na sila po ay nasiyahan sa benepisyo ng PhilHealth. Patuloy ang ating panawagan sa lahat ng PhilHealth members na siguraduhing updated ang ating kontribusyon, maging ang ating records upang tuloy-tuloy ang pagkamit ng benepisyo at para mas marami pa tayong matulungan. Patuloy ang ating panawagan. Nabasa na siya. So sa ngayon naman po ay sasagutin natin ang mga katanungan ng ating mga taga-subaybay. So, Yes.
So meron pa ba mga Parang wala na. parang tapos na mag-comment na. Oo, kanina pa. Yung pa-shout out Shout out natin ng dyan. ating mga OIC at Mm-mm. OA nating mga kaibigan. At eto na lang ang i-shoutout ko, ang eGov PH Super App. I-download nyo po ang eGov PH Super App at i-access po ang inyong PhilHealth record kasama pa ng ibang mga serbisyo. Libre po ang app na ito. Pwede po kayong mag-register po sa or magpa-accredit sa Yakap provider gamit ang eGov PH Super App. Yes. So lagi ko reminder piliin nyo na ang inyong mga preferred na Yes. Yakap provider. Lalo na ngayon, bagong taon ay kung gusto nyong hindi pa kayo nagpa-yakap, ay magpa-yakap na kayo. Piliin nyo na yung preferred na Yakap provider para Yes. makapag-first patient encounter na po sila. At yung mga dating yung mga Yakap provider, syempre, parang balita ko mas okay tong magyakap tong Yakap provider sa So, So dito tayo. pwede sila mag-transfer din ng Basta wala pa silang FPE. basta wala pa silang FPE. So importante at yung lagi kong paalala doon na tayo sa healthy lifestyle Huwag na natin na hintay na magkasakit tayo. Tama. Ay mag-avail na tayo ng Yakap program ng PhilHealth at binabayaran niya ng PhilHealth, kino-cover po natin. So ngayon naman ay para sa inyong mga katanungan ay baka may mga pahabol pa. Pwede nyo ihabol yan, mga katanungan, komento o question. Tumawag sa ating hotline number sa 0286622588. Available po ito 24/7. Maaari ring tumawag o mag-text sa aming mobile hotlines. For Smart, 0998-857-2957 or 0968-865-4670. For Globe, 0917-127-5987 or 0917-110-9812. Para mag-request ng callback sa napiling numero, text PHI callback space mobile number na tatawagan space detalye ng concern. Maaari kayong tawagan simula 8 a.m. hanggang 8 p.m. Pwede rin po kayo magpadala ng email sa actioncenter@philhealth.gov.ph. I-follow po kami sa Facebook na PhilHealth Official at dito po sa Zamboanga City ang PhilHealth Regional Office na sa Zamboanga Peninsula at Expo formerly Twitter at Team PhilHealth para sa mga updates tungkol sa NHIP. Panoorin po ang mga videos namin sa YouTube at mag-subscribe po sa aming channel na youtube.com/Team PhilHealth. So maraming salamat po sa ating mga radio technicians sa si Sir Romel Paulino at Rolando Alfonso. Abangan ang susunod na programang Doctors Online. Yes, nice kong batiin rin natin mga kaibigan dyan sa PhilHealth, lalo na sa Office of the Regional Vice President under the leadership of RVP Paulo Johan C. Perez. sina Ma'am Ann, mga OA nating kasama dyan. Si Ma'am Shasha, Ma'am Sheng, si Kyla. Si Kyla. Siyempre, Natahimik pa lang sa umpisa. At yung pinakamatangkad na empleyado natin dyan, Yes, si Tala. At number 2 lang na pinakamatangkad dyan, sunod kay Tala, si Patricia. Si Patricia. Na- At ang birthday girl. At ang anak ko, Yes, happy birthday. Happy birthday mo pa. Yes, Catherine Eustachio. At hindi pa, may gusto pa pala kong i-shoutout na birthday niya din. Sino? Si Aldrich Tan, anak-anakan ni Ma'am Catherine Eustachio. Naku, birthday rin ni Aldrich. Yes, birthday din ni Aldrich. So, Happy na birthday niya pa. So yung Starbucks yan, palibre ni Aldrich. Oo, palibre niya yan. Grabe talaga. Si Aldrich. Oo, sobrang yaman ng kaibigan ko na yun. Sorry, may nabanggit akong brand. Yung kape pala, yung kape. Kape pala yung yung kape. Palibre pala niyan. Aldrich. Nako. Aldrich, ay Becky naman. Magpa-pizza ka dyan, Drich. Sorry Ate Dang, may nabanggit akong sorry. Na lang yun sa editing na toot na lang yun. Toot. So, magkakarinigan tayo. Wala pa nga, di mo pa nga ito nababanggit ng iba eh. Greet ko na rin, pabilisan na lang. Yung birthday girl natin, si Ma'am Cathy. Yung birthday rin kahapon, si Attorney Elmo Ismael. No? At congratulations sa ating mga pumasa sa bar exam. Sina Attorney Roxanne Nazareno at si Attorney Amor Christy Bolandos. Congrats po mga new lawyers natin ng PhilHealth Regional Office 9. At sa mga kaibigan natin, si Master Christian Paraiso, si Forever Beautiful Dr. Rosana Paraguya, ang ating kaibigan. Yes. No, yung kabald ko, no? Kabald na ngayon nasa
Naka-vacation leave. Nasa Ho Chi Minh. Oo, hindi, At, nasa Sapa siya. Sapa siya. Akala ko Oh, nag-Saigon siya. Hanoi. Oh, galing siya doon. So, Oo. nag-travel siya. So, ano, Sana all, no, abangan. Abangan Abangan, yung mga abangan. ano. So Dr. Jacob, ingat po sila diyan at hopefully mag-enjoy po sa inyong short vacation stint, no? Yes. At sa ating yung Field Operation Division Chief, si Engineer Bernardino Labastida Jr., si Ma'am Venus, Sir Alan, Sir Arlen, ating mga Leo Head, sina Sir Nads, Sir Arnel, Sir Nestor, and ating kaibigan si Brother John, OIC ng Dipolog, si Arnel Pios. Andun sila sa Manila ngayon kasama sina Sir Michael. At sa my friend, no Fund Management Section Head, my friend, Ma'am Rosemin Damsid. At isang kaibigan din natin diyan yung pinaka-cute sa FMS, si Prince Don Cabanlit. Oo, Di si siya, Sir Prince Don. Cute, cute lang. Pati nagpapa-shoutout si Sir Bing. Shoutout rin kay Sir Bing, pero si Don lang, ang cute no. Cute, no? At yung ating head ng Public Affairs, si Michael Jones Lai, at the same time OIC ng Admin Section. So magkarinigan tayo muli dito sa Ahensya de Konsensya tuwing 1:30 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes, tuwing 2nd and 4th Tuesday of the month ay kami inyong lingkod, Philip Cataylo at Charity Grace Carilla ng PhilHealth Regional Office 9. Ang Ahensya de Konsensya ay kasama nyo sa pagtataguyod ng tapat at mahusay na serbisyong publiko. Bye-bye! Bye-bye! Inyong napakinggan ang programang Ahensya de Konsensya. Para sa mga katanungan, mensahe o suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625.